Hello guys, samahan niyo po kami dito mamundok. Happy Sunday to everyone. Sa mga subscriber ko, thank you very much. Nandito po kami ngayon sa bundok ng Banahaw. At pagkahanap ng mga matatalinong NPA, matagpuan po namin silang lahat dito sa bundok. Dito po, kasama po namin ang aming ulam na i-adobo. Maraming salamat po sa inyo. Sana nasa maganda kayong kalagayan dyan sa Pilipinas. Keep safe at salubungin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sana po wala nang mangyaring mga sakuna pa, bagyo o anuman at pandemya. Sana po malagpasan po natin ang lahat na yan. Maraming salamat po. Papakita ko lang po sa inyo ang buhay namin dito sa Japan pagka wala pong pasok. Sunday po. Tapos na po yung project ko, kaya may malagag na po ako sa oras, kaya niyaya ko yung mga anak ko tsaka yung asawa ko mamundok po kami. Nandito na po kami sa kabundukan. Ayan lang po ang buhay namin dito. Tingnan nyo naman po, kahit bundok nilalagyan nila ng kalsada at may toilet din ito dito sa loob ng bundok, hindi katulad sa atin. Kahit pagka may bahay dito sa bundok, kahit na isang bahay lang, nilalagyan po nila ng kalsada, lalagyan po nila ng kuryente, basta may nakarehistro pong tao nakatira sa bundok. Ganyan po ang Japan. Kahit na sabihin pong yung pera po na sinasayang ng ibang mga nanunungkulan, at least po yung iba pong yung pangangailangan po ay nakikita naman po. Ano naman po, kahit na bundok nilalagyan po nila ng yung hagdanan para hindi madulas. Ayan po, sa atin po maaawa po kayo. Ang mga nakatira sa bundok, hindi nilalagyan ng eskwelahan, walang ospital, walang mga bus, walang mga kung ano pangangailangan, walang kuryente. Dito po, pagka may nakatira po, kahit na bundok po, kahit na sabihin pong isla, lahat po kompleto. May bus, may transportation po. Kaya hindi po masyadong nakakawawa. Ang nilalagyan lang po sa atin ng mga kalsada, yung mga nasa city lang po. Kaya yung mga nakatira rin po sa bundok, naghahangad po talagang tumira sa syudad. Kasi gusto rin po nila makaranas ng may magandang facility, ospital, kalsada, sasakyan, TV, kuryente. Kaya nag-iipon-ipon po sa Maynila. Yun po ang hindi naiisip ng mga may mga pinag-aralan sa atin. May mga pinag-aralan pa naman po sila. Dinedevelop lang ng dinedevelop yung city. Kaya kita mo, nagsisiksikan po lahat ng tao doon. Hanggang sa wala na pong matirang hanap buhay. Walang hanap buhay tumitira sa tulay, tumitira sa nagiging squatter. Yun na pong nagiging dahilan ng kahirapan. Kaya yung may mga puhunan po naman sa atin, pinaiikot lang nila yung pera nila para makinabang sa mahihirap pagtatanimin nila. Kawawa naman po. Kaya tama po yung may napanood po akong social media dun sa Pilipinas na ang inilalarawan ng magsasaka. Konnichiwa.
ang inilalarawan ng magsasaka ay ang damit nila ay parang ano, busabos. Samantalang yung mga nakapag-aral po, ang damit nila nasa maganda silang bahay, may kuryente, may TV, may nakaupo sa magandang sopa. Hindi po natin binibigyan ng pansin ng mga nagpapakain sa atin ng mga magsasaka, mangingisda at mga nakatira sa probinsya na gumagawa ng pagkain sa atin, kaya po tayo nakakakain. Dahil sa kanila, masyado po natin silang kinakawawa. Hindi po natin sila, yung mga nagtatanim lang ng puno, kunitsa nagtatanim po ng puno sa atin, nagawa nila masyadong kawa. Unfair po ang pamumuhay sa atin. Kita mo kayo pong mga nakapag-aral, nakatira po kayo, may magandang bahay, may kuryente po kayo. Hindi nyo po ba naisip na kaya po kayo nakakatira sa magandang bahay dahil sa aming mga karpintero? Hindi nyo po ba naiisip na kaya po napakaganda ng inyong tahanan ay dahil sa aming mga laborer? Ginawa namin yung para sa inyo. Kayo po nakakakain po kayo ng masarap dahil sa mga farmers, dahil sa mga fisherman. Hindi nyo po ba naiisip yun? Sana lalo na kayong mga senador kayo, mga nakapag-aral lang kayo, pero hindi nyo naman naisip na darating ang araw na walang mangyayari sa pinag-aralan nyo at sa pera nyo. Pagka huminto kami, pagka hindi na kami nabuhay, pagka hindi na kami nakahinga, hindi na namin nakayanan ng hirap sa buhay, mamatay na lang kami, mamatay na yung mga mahihirap. Wala nang magpapakain sa inyo, wala nang magtatanim para sa inyo, wala nang mangingisda para sa inyo. Kaya dapat po i-equal nyo po dapat ang pamumuhay. Bigyan nyo ng konnichiwa, bigyan nyo po ng pansin yung mga may hirap, lalo na yung mga nakapunta sa entertainment. Yung mga entertainment na yan, yung mga vice ganda na yan, kaya kayo nakakakain dahil sa aming may hirap. Sinusubaybayan namin yung mga vlog nyo, yung mga konting kibot nyo. Sana po yung may hirap bigyan din po ng tuon ng gobyerno na suportahan po. Huwag pong baratin yung mga tanim ng mga magsasaka para maka-afford po sila sa pag-aaral nila, sa pangangailangan nila. Yung mga isda po, huwag niyong baratin. Kailangan po mas maganda po yung yung mga natatanggap namin na presyo kaysa sa mga nakapag-aral nursing pa. Kunyari nursing, ang inaano nyo lang, ang inaalagaan nyo lang yung may pera. Doktor, ang binubuhay nyo lang yung may pera. Hindi nyo binibigyan ng pansin yung may hirap. Pera papel lang po yan, sunugin nyo, kainin nyo, hindi po kayo mabubusog dyan. Tingnan nyo po pagdating ng araw, yung pera nyo, kahit na kainin nyo, kahit na isang kadamakmak yung pera nyo, hindi kayo mabubusog dyan. Kami mga magsasaka, kaming gumagawa ng tahanan para may matutulugan kayo. Kaming yung mga nangingisda, para makakain kayo ng isda, tumibay ang puto nyo, makakain kayo ng calcium. Dahil po sa may hirap yan, kaya wag nyo masyadong api. Bigyan nyo ng magandang laban yung may hirap, yung mga magsasakal. Bigyan nyo ng magandang laban. Nagpapawis po, ang pinagpapawisan po nila para makasurvive din po sila. Ngayon po, para din po sa inyo yun, makakain kayo ng sariwang isda, sariwang gulay. Kaya nananawagan po ako sa may mga pinag-aralan nyo. Kung talagang nakapag-aral kayo, gamitin nyo yung basahin nyo yung mangyayari sa susunod na
mga kabanata ng ng century ng daigdig na ganun ang mangyayari. Turuan nyo rin po ang may hirap na mag-family planning. Alam po anak ng anak, kasi mga anak po natin tayo mahirap, gagamitin lang na mayayaman para magsilbi sa kanila. Masyado po tayo inaapi ng may mga pinag-aralan na yan. Ginagamit nila yung pinag-aralan nila para gawin tayong slave. Kaya po, isipin nyo na lang din po, darating po ang araw, pinangangako po, magugutom kayo. Hindi lang mahihirap pa magugutom. Kaya nanawagan din po ako sa mahihirap. Basta may lupa, hindi po tayo magugutom. Basta may tubig, hindi po tayo magugutom. Huwag kayong matakot. Totoo po yung sinasabi ko. Ang matakot yung mayayaman na isang damakmak lang ang pera. Pagka hindi natin sila pinagtanim, magugutom sila. Pero tayong mga marunong magtanim, wala tayong dapat ikatakot. Basta wag lang po kayong ng tulong. Mapagod na ako. Mataas na yung naakyat namin. So guys, ganun lang po. Tandaan nyo po yung message ko sa inyo. Mahirap at mayaman. Hindi po ako apostol. Common sense lang po yung sinasabi ko. Hindi nyo lang po binibigyan ng pansin. Maraming salamat po. Salamat po.